Kapag naglalagay po kayo ng mga tao na baluktot, ito nangyayari sa bayan natin. Kung meron po sa inyo nagalit kay Digong at sa palagay nyo dapat siya ikulong, litisin po natin sa ating bayan. Kung nandyan si Marcoleta, pwede siyang nagsisigaw sana. Kung may kapangyarihan siya, pwede niya sanang tinutulan yung kidnapping o yung rendition kay Tatay Digong. Ito nga mga boss, pakinggan natin ang talumpati nga ni senatorial candidate Jimmy Bundok tungkol nga rin sa nangyari kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito panoorin natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Attorney Jimmy Bundok sa atin pong mga hosts. Maraming salamat po for having me here. And to my idol number 38, Rodante Marcoleta. Ako po, dahilan sa ako'y nag-abogado na at naging senatoriable ngayon, lagi ako nagtatalumpati. Pagkatapos ng talumpati, yung mga tao sumisigaw, sampol, ganyan. So magkasundo na po tayo. Ano po ba gusto nyo? Talumpati o kumanta na lang ako? O, kita nyo na? Kaya laging number 1 si Marcoleta, ako nandito ako. Ganito na lang po. Gusto ko lang po magsalita ng sandaling-sandali bago ko po kayo kantahan. Okay lang po ba? Alam nyo po kami ni Senator Marcoleta ay magkasama sa Hong Kong. Madalas po kami magkatabi. Nagseselos na po yung asawa niya sa akin. Madalas po kami magkatabi dahil po ako po ay talagang hangang-hanga sa kanya, sa kanyang prinsipyo. Hindi po namin maubos isipin kung paano nangyari na napakatahimik at napakasaya namin sa Hong Kong. At sa susunod na araw pala, ay kukunin sa atin yung ating Pangulo. Okay lang po ba na may iparinig ako sa inyo na kanta bago ako kumanta ng live? Okay lang ba? Ito, maganda ito mga boss. Ito po yung alay ko sa ating Pangulo. Sana po maunawaan ninyo. Mabilis lang naman to. Maganda ang mensahe nitong ginawa niya kanta mga bossing. Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong, kasarinlay nakataya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong, ibalik niyo si Tatay Digong. Tama na, sobra na, di na maalam niya ang mali. Tama na, sobra na, buong bansa inaapi. Si Digong ay naglingkod lang ng tapat. Si tatay lang ang nagmahal sa aming lahat. Ibalik niyo si Tatay Digong, walang salang ikinulong, palayain
ibalik nyo na si Tatay Digong. Lalo niyo bang sinasaktan? Ibalik niyo si Tatay Digong. Walang salang ikinulong, palayain niyo na ngayon. Ibalik niyo si Tatay Digong. Kasarin ay nakakaya, kapayapaan ng bansa. Ibalik niyo si Tatay Digong. 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 Ang aming Tatay Digong. Ganda. Alam niyo po ba, si Tatay Digong ang pinaka-idol sa aming lahat. Gusto ko sana sabihin ako pero hindi. Tuwing ini-introduce niya si Rodante Marcoleta, mas mahaba, mas malalim, pero hindi po ako naiinggit. Nakikita ko po kung bakit niya laging idinidiin na kailangan natin si Rodante Marcoleta. Hindi po ito dahil politika. Ito po ay dapat Naiyak siya dito. ito po mga ay boss. dahil ang mga taong nasa kapangyarihan ay dapat kasing tuwid ni Marcoleta. Kapag naglalagay po kayo ng mga tao na baluktot, ito lang nangyayari sa bayan natin. Kaya nga, no? Kung meron po sa inyo nagalit kay Digong at sa palagay nyo dapat siya ikulong, litisin po natin sa ating bayan. Kung nandyan si Marcoleta, pwede siyang nagsisigaw sana. Kung may kapangyarihan siya, pwede niya sanang tinutulan yung kidnapping o yung rendition kay Tatay Digong. Grabe, no? Kaya ako po ay nandito bilang singer po, bilang endorser. Kinalimutan ko muna yung pagiging kandidato ko para makasigurado makaisa man lang tayo na matinong tao na makapasok sa Senado. Ito yung kapwa niya, senador, na itinutulak niyang manalo talaga, mga boss. Gawa nga ng sa mga nangyayari nga sa atin ngayon sa bayan natin. Kaya nga sabi niya, kinalimutan lang muna niya na siya tumatakbo rin na senador. Basta't manalo lang si Rodante Marcoleta, ang ating magiging senador, mga boss. Siyempre, wag rin natin kalimutan. Number 10 sa balota itong si Atty. Jimmy Bundok, mga boss, no? Di bali na ako, susunod ako dyan. Kakapit lang ako kay Marcoleta. Kahit number 1 siya, nakaganyan lang ako, okay sa akin yan. Kailangan po natin ng matinong tao. Dalawang salita lang po ang iiwan ko sa inyo bago ako kumanta. Dalawang salita lang po. Vote wisely. Dito, mga boss, gamitin natin ang utak natin. Ngayon Pasensya na ngayon po natin kayo kasi ngayon natin ipapakita sa kanila ang taong bayan pag nagkakaisa na. Ni minsan hindi ako umiyak dito sa kampanya na to. Hindi ako mahilig tinatawag nilang ad misericordiam, mga paawa. Hindi ako mahilig Masangawa, dyan. ika nga. Pero yung nangyari po sa atin na ito ay malaki pong kabastusan sa ating kasaranlan. Ang tunay Ramdam na ramdam kasi niya, mga boss. Ika nga, dahil siyempre nakasama niya si dating Pangulong Duterte doon nga sa pagpunta nila sa Hong Kong, mga boss. Tayo nga na supporters din ni PRRD ay nasasaktan din, di ba?
na kalayaan po ay mararating natin sa pamamagitan ng paninindigan. Hindi po ng mga pasigaw-sigaw lang sa kalye. Gagawin din natin yan. Pero ang tunay na laya po, itong kanta na to, sinulat ko, tunay na laya. Dahil kailangan natin ng mga malatigong na mga pinuno. Tama. At para sa akin po, nag-iisa lang ang maladigong na kandidato natin ngayon. It is Si Marcolita. Rodante Marcoleta. Kaya po, vote wisely. Kay tagal na natin hiwa-hiwalay. Tamo ngayon, magkaaway na naman tayo. Kampi-kampi, away-away. Tingnan niyong tunay ang buhay ng masa. Malayo pa sa malaya. Ito yung nasa mababa ang nakarelate nitong kanta nito mga boss, no? Karamihan naman talaga ng supporters ni PRRD ay nasa ibaba. Kaya ramdam namin na kung ano yung pinagdadaanan ngayon ni PRRD. Kay tagal pa nating magsasama-sama. Simula pa lamang, kumbaga sa drama. Ang kinabukasan gaganda ang kulay kung sang-ayon tayo sa tunay na kalayaan. Pinaglalaban ang kalayaan. Tagos sa puso ang awiting ito mga boss, no? Ang mensahe ng awiting ito. Isang pinuno, ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ang tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Kasi nga hindi pa tayo lubusang nakalaya mga boss. Dahil sa nangyari nga kay former President Rodrigo Roa Duterte na sinuko siya sa mga dayuhan. Kaya itong kanta, hindi pa talaga tayo tunay na laya. Itong mensahe dito nga sa kantang ginawa ni attorney Jimmy Bundok. Pilipinas, bayan kong mahal, ipaglaban nyo kami. Number 38 sa balota, Rodante! Maraming salamat po. Okay mga boss, dito na nga nagtatapos ang bidyong ito. At hanggang sa muli, ako nga pala si Boss Banog ay mag-iiwan naman ng isang kasabihang. Kahit nasa katuwiran kapag babae na ang iyong kalaban, abay siyempre manahimik ka na lang. Peace.